isang punto lang, no? Yung tungkol sa dance instructor. Thank you, Mr. Chair. Kasama ka nung pinatayon ni Matubato? Hinatid namin, sir, sa quarry. Nilibing nyo doon? Inilibing siguro, sir, kasi... Dapat siguro, kala ko. Ang sinabi mo kasi rito, ito pong isang insidente na sinabi ni Edgar na inabduct yung dance instructor, ito po yung totoo. Kanina lang po ito. Opo. Tama po yun. Kasama po ako noon, hindi ko sure kung dance instructor, pero ang instruction ni SPO for Sunny Benvenuto, niloko nito ang kapatid ni Mayor na si Jocelyn. Gumawa kami ng operation, several days. So kasama ka? Opo. Opo. Kung sabihin ko sa buhay yung dance instructor, magbabago ka ng statement? Patay po yun. Hindi, pinakukuha ko ng affidavit ngayon eh. At baka mambitahan ko next hearing. Kaya may pagkakataon ka pa baguhin ng statement mo ulit dahil pag dumating dito, nakaharap mo at buhay. Mapapahiya ka at magsasuffer tong iyong... Basta pagkaalam ko... Remember, nag-law school ka, di ba? Yes, Mr. Chairman. Sinabi ko rin ito kanina, falsus in uno, falsus in omnibus. Yes, Mr. Chairman. Eh kung makaharap mo't buhay, anong gagawin mo? Papatayin mo? Hindi, anong gagawin mo? Pag nakaharap mo, halimbawa, next hearing, andyan, buhay, nag-testify kang patay, babaguhin mo yung statement mo? Kung yun po ang dance instructor na kinuha namin. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, anong gagawin mo kung sakaling yung sinabi mong dance instructor ni Jocelyn Duterte na pinatay ninyo at sinabi mo nga, kasama ka, kung halimbawang napaharap sa iyo sa susunod na pagdinig o maski walang hindi sa pagdinig, anong gagawin mo sa iyong affidavit, sa iyong salaysay? Sigurado ko, Mr. Chairman, hindi ko na pinatay namin.